Bigyan tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalalay sa kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko kayo inaaliping-alipin sapagkat hindi alam nang alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat na narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So magandang hapon sa inyong lahat at pakibati yung ating mga katabi na magandang gabi pala. Magandang gabi. Smilean nyo kunti. Kasi sabi dito sa Ebanghelyo, hindi lang ang umiibig sa Diyos ay nagsisimba, kung hindi, ginagampanan ang kanyang mga utos at halimbawa. Kung titingnan natin yung pag-ibig na ginagamit sa ating mga pagbasa, sa ating Ebanghelyo, dapat babalik tayo sa salita na Grigo, na ibig sabihin sa Grigo na amare, na ngayon ay tinatranslate nating pag-ibig. Bakit kailangan bumalik doon? Para i-contextualize ang ating pagsabing nagmamahal sa Diyos. Kasi sa amare, sa totoong konteksto ng pag-ibig sa Ebanghelyo, ito'y tumutukoy hindi sa emosyon, kung hindi sa ginagawa dahil ikay umiibig. Kaya pala, maririnig mo na sa marami, ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung ginagampanan niya ang ibig sabihin ng pagsisimba. Maari na nagsimba tayo, pero paglabas natin sa pintong iyan, iba na ang ating mga ginagawa. Hindi yan tunay na umiibig sa Diyos. Kaya pala, mali rin ang interpretasyon ng marami na pag umiibig sa Diyos ay nagsisimba ay banal na. Hindi po. Hindi lahat na nandito ngayon ay banal. Mukhang banal. Kaya tayo nagsisimba para magiging banal. Kaya yung mga sinasabi ng mga kaibigan natin, Pader, hindi na ako papasok sa simbahan kasi masusunog ako, ay justification yun. Tamad ka lang talagang magsimba at gampanan ang tungkulin mo bilang Katoliko. Lumulusot ka pa.
Kaya pala mga kapatid, tama ang sinasabi sa lahat ng mga pagbasa sa Ebanghelyo na hindi lahat ng nagsasabing, Amen, Amen, Diyos ko, ay mapapa sa langit. Kundi ang tumatawag ng Diyos ko, at nakikita sa kanyang ginagawa araw-araw. Kaya ang sarap na kayo'y nagsimba sa 7th day na inyong nobina, na paglabas nyo, dadalhin nyo ngayon itong tunay na kahulugan na nagsimba sa bahay nyo upang ang bawat galaw nyo ay magiging halimbawa sa tunay na nagmamahal sa Diyos. Amen? Pero sa kadalasan, marami sa atin hindi ganon. I-consider lang natin ang ating situation sa Pilipinas. Imagine mo, 95% tayong Katoliko sa Pilipinas. Pero sa 95% na yan, 30% lang ang tunay na umiibig sa Diyos. Nabinyagan? Yes, kasi yan ang pinakasikat na sakramento. Mabinyagan ka, okay na, kasi lahat nabinyagan, kahit Katoliko, kahit hindi naintindihan, basta mabinyagan, Father, okay na yan. Yung iba pa nga sa atin, nagre-reklamo, bibigyan ng catechism ng 1 hour. 1 hour lang ha, para mabinyagan. Nagre-reklamo pa. Yung iba, late pa. Pero ganito ang sitwasyon natin. Kaya, sana makita natin na tayo pag sinabi nating umibig tayo sa Diyos, nakikita dapat sa gawa. Kasi yun ang kahulugan, ang tunay na kahulugan ng umiibig sa Diyos sa Ebanghelyo. Pinapakita sa gawa. Kaya pala, very clear ang Panginoon. Ang sinabi niya, kung paano umiibig ako sa Ama, gayon din naman umiibig ako sa iyo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Hindi sinabi ng Diyos na magsimba ka. Pero sinabi ng Diyos, magmahal ka ng inyong kapwa. Yung katabi mo ngayon, yun ang kapwa mo. Mukhang traidor? Ganon talaga yan. Mukhang chismoso? Ganon din talaga yan. Katulad ko, may kahinaan din yan. Pero sa kabila ng kahinaan na yan, tayo'y nananatiling matapat sa Diyos upang ang ating kahinaan ay balang araw magiging lakas ng halimbawa ng pagbabago sa mundong ito. Sa bahay mo, sa pamilya mo. Kaya kapatid, every time na sumabi kang umibig ako sa Diyos, tandaan mo anong ginagawa mo para sa kapwa mo na umiibig sa Diyos. Kasi pag ang focus natin ng pag-ibig ng Diyos ay emotional, ay hindi talaga magkaroon ng tunay na pag-ibig. Bakit? Emotion eh. Ang tao ay mga emosyon tayo. Pag magkaibigan tayo, okay yan, we. Pero pag mag-away na kayo, kahit magkapatid pa kayo, nagpapatayan kayo. Para tayong mga senador. Ngayon pula, bukas puti, bukas iba gulay. Lilipatan tayo kasi nag-aaway. Kasi mga emosyonal tayo. May mga interes sa buhay, iba-ibang interes. Kaya hindi magagampanan ang tunay na pag-ibig. Pero pag ang pag-iisip sa pag-ibig ay nasa gawa, tiyak magampanan mo ang pag-ibig. Isisirado ko ang pagbabahagi nito sa pamamagitan ng example ng pag-ibig ng magulang sa kanyang anak. Yun ang tunay na umiibig sa Diyos. Hindi lahat ng magulang, pero majority sa magulang ay naghahanap ng lahat ng sakripisyo. For some, hindi mga makakain para maibigay lang sa anak. Ang gustong ibigay sa anak. Yun ang tunay na pag-ibig. May sakripisyong ginagawa, konkretong aksyon para sa kanyang mga anak. Sana ma-apply natin yan sa ating relasyon sa Diyos. Na hindi lamang pagsimba-simba, hindi lamang pag-donate. Yung iba nagdo-donate, malaki. Sabi ng iba, Father, di na ako magsisimba. Marami akong donate sa simbahan. Yung simbahan na yan, pinagawa ko yan. Hindi ibig sabihin ay okay ka na. Dapat okay ka
sa iyong kapatid na katabi mo, sa kapitbahay mo, at sa iyong mga pamilya. Sa ganon, tinutupad natin ang tunay na umiibig sa Diyos. Amen.